10 taon. 10 taong pang-aalipin, pagtitimpi, at pagmamahal. Ang kapalit, isang singsing na gawa sa bubog at isang asawang ibinenta ang buhay ng aming anak para sa luho ng kanyang kabit. Sa gabing ito, habang bumabagyo at nanginginig ang aking anak sa lamig, sumusumpa ako. Hindi na ako luluha para sa inyo. Ang bawat patak ng ulan ay magiging saksi kung paano ko kayo dudurugin. Hindi gamit ang dahas, kundi gamit ang katotohanang matagal ninyong itinago. Hayaan mo na siyang mamatay sa kakahanap ng pera. Mas mahalaga ang kondo mo, babe. Besides, weak naman talaga ang genes ni Talasa, kaya sakitin ng bata. Pabigat lang sila sa akin. Ang mga salitang yon ay hindi galing sa isang halimaw sa pelikula. Galing iyon sa bibig ni Renan, ang asawang pinangakuan ko ng habambuhay, ang ama ng aking anak, na ngayon ay nakaratay sa ospital at nag-aagaw buhay. Nakatayo ako sa likod ng pinto ng kanyang silid-aralan. Ang aking kamay ay nakataas. Akmang kakatok upang makiusap, hindi para sa akin, kundi para sa puso ng aming anak na si Lito. Ngunit nanigas ako. Ang boses niya ay malinaw. Walang bahid ng pag-aalala. Tila ba ang pinag-uusapan nila ay isang sirang kagamitan na dapat nang itapon at hindi ang sarili niyang dugo at laman. Dahan-dahan kong ibinaba ang aking kamay. Sa kabilang palad ko, hawak-hawak ko pa rin ang isang maliit na plastik na supot na naglalaman ng mainit na sopas. Ito ang paborito niya. Naglakad ako ng 3 kilometro dahil wala akong pamasahe. Tinitipid ko ang bawat sentimo para sa gamot ni Lito, para lamang madalhan siya ng hapunan dahil nag-aalala akong baka gutom siya sa pagtatrabaho. Iyon pala, busog na busog siya sa mga pangako ng ibang babae. Ang supot ng sopas ay dumulas mula sa aking nanginginig na mga daliri. Tumama ito sa makintab na sahig. Ang mainit na sabaw ay kumalat at humalik sa aking paanan. Ngunit wala akong naramdamang init. Ang tanging nararamdaman ko ay ang lamig na gumagapang mula sa aking tiyan paakyat, sa aking lalamunan. Sinasakal ako. Pinipigilan akong huminga. Hindi ako sumigaw. Hindi ko siya kinumpronta. Sa halip tumalikod ako. Ang bawat hakbang palayo sa silid na yon ay parang paghakbang sa ibabaw ng mga bubog. Ang aking mundo ay gumuho ng tahimik. Walang pagsabog, walang drama, kundi isang nakabibinging katahimikan ng pagkadurog. Bumalik ako sa aming maliit na silid. Kinuha ko ang alkansya ni Lito, isang lumang lata ng biskwit na puno ng barya. Ito na lang ang natitira. Nanginginig ang aking mga kamay habang binubuksan ko ito. Ang amoy ng kalawang at luma ay sumalubong sa akin. Binilang ko ang bawat piso. Kulang. Kulang na kulang pa rin para sa operasyon. Napatingin ako sa aking daliri. Sa sing-sing na pangkasal, ang heirloom ring na ibinigay sa akin ni Renan, 10 taon na ang nakalilipas. Sabi niya, galing pa ito sa kanyang lola, isang kayamanan na nagkakahalaga ng milyon-milyon. Ang sing-sing na ito ang dahilan kung bakit laging namamaga at nagsusugat ang aking daliri. Sabi ni Renan, sensitibo lang daw ang balat ko na hindi ako sanay sa tunay na ginto. Tiniis ko ang hapdi, ang kati, at ang nana sa loob ng 10 taon dahil ito ang simbolo ng aming pagmamahalan. Ngayon, ito na lang ang pag-asa ni Lito. Hinubad ko ang singsing. Ang balat sa ilalim nito ay pula at hilaw. Tila ba nakahinga ng maluwag matapos ang mahabang panahon ng pagkakakulong. Balewala ang hapdi. Kinuha ko ang aking payong at tumakbo palabas ng bahay. Sumuong sa malakas na ulan at hangin ng bagyo. Basang-basa at nanginginig. Pumasok ako sa Cebuana Luilye na malapit sa palengke. Ang gwardiya ay tumingin sa akin nang may pagdududa dahil sa aking hitsura, isang babaeng gusgusin, walang tsinelas, at may hawak na singsing na kumikinang sa ilalim ng ilaw. Sanla? Ang garalgal kong sabi sa matandang lalaki
sa likod ng rehas na salamin. Kailangan ko po ng pera para sa puso ng anak ko. Kahit magkano, milyon po ang halaga nito. Pero kahit kalahati lang, tatanggapin ko. Kinuha ng lalaki ang singsing. Isinuot niya ang kanyang lente at sinuri ito. Ang bawat segundo ay tila 1 taon. Ang tibok ng puso ko ay parang tambol na pumupukpok sa aking dibdib. Parang awa niyo na. Bulong ko sa isip ko. Buhay ng anak ko ang nakasalalay dito. Pagkaraan ng ilang sandali, ibinaba ng lalaki ang singsing sa counter. Ang tunog ng metal sa salamin ay matalas at masakit sa tenga. Tumingin siya sa akin, hindi nang may awa, kundi nang may pagkadismaya. Ale, niloloko mo ba ako? Tanong niya sa seryosong tono. Peke ito. Bubog. Salamin na kinulayan lang para magmukhang bato. Ang tanso nito ay kinakalawang na. Mas mahal pa ang pamasahe mo papunta dito kaysa sa halaga ng singsing na to. Naramdaman ko ang paghinto ng mundo. Ho, ang boses ko ay halos hindi lumabas. Hindi maaari. Heirloom po yan. Galing sa lola ng asawa ko. Naloko ka, misis. Madiing sabi ng lalaki habang tinutulak pabalik sa akin ang singsing. Walang pawn shop na tatanggap niyan. Basura yan. Kinuha ko ang singsing. Ang bagay na tiniis kong suotin ng 10 taon. Ang bagay na akala ko ay sasagip sa buhay ng anak ko. Isa lamang palang piraso ng bubog. Walang halaga. Peke. Tulad ng pagmamahal ni Renan. Tulad ng pamilyang akala ko ay meron ako. Lumabas ako ng pawn shop na tulala. Ang ulan ay humahampas sa aking muka. Humahalo sa mga luhang na ngayon lang naglakas loob na tumulo. Napatingin ako sa singsing sa aking palad. Dahil sa bagay na ito, tiniis ko ang panghahamak ng kanyang ina. Dahil dito, naniwala ako na ako ay espesyal. Biglang tumunog ang aking lumang cellphone sa bulsa ng aking basang palda. Ang pangalan ng ospital ay kumurap-kurap sa screen. Sinagot ko ito. Ang kamay ko ay nanginginig ng sobra, kaya muntik ko nang mabitawan ang telepono. Mrs. De Villa? Ang boses ng doktor ay apurado, punong-puno ng tensyon. Bumagsak ang vital signs ni Lito. Kailangan na natin siyang operahan ngayon din. Nasa kritikal na kondisyon ang anak niyo. Nasaan na ang pera? Kapag hindi tayo nakapagsimula sa loob ng 30 minuto, baka hindi na siya abutin ng umaga. Napaluhod ako sa basa at maruming semento. Ang ulan ay walang awa, ngunit mas walang awa ang tadhana. Sa isang kamay, hawak ko ang telepono na nagdadala ng balita ng kamatayan. Sa kabila, hawak ko ang singsing na bubog, ang ebidensya ng 10 taong kasinungalingan. Lito, nimbulong ko sa hangin habang ang kadiliman ay unti-unting lumalamon sa aking paningin. Patawarin mo si Mama. Patawarin mo ako. Ang ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa aking balat habang tinatakbo ko ang distansya mula sa pawn shop patungo sa mansyon ng mga De Villa. Basang-basa ang aking damit, punit ang laylayan ng aking palda, at ang putik ay kumapit na sa aking mga binti. Ngunit wala akong pakiramdam. Ang tanging naririnig ko ay ang boses ng doktor sa aking isipan. Paulit-ulit na nagsasabing nauubusan na kami ng oras. Nakarating ako sa harap ng dambuhalang gate na bakal. Mula sa labas, tanaw ko ang mainit na liwanag na nagmumula sa loob ng bahay. Ang malalaking bintanang salamin ay nagpapakita ng isang eksenang tila galing sa ibang mundo. Isang mundo kung saan walang sakit, walang gutom, at walang takot. Nakita ko silang nakaupo sa mahabang hapagkainan. Si Renan, nakasuot ng malinis na puting polo, ay tumatawa habang naghihiwa ng steak. Sa tabi niya ay ang kanyang ina, si Doña Imelda, na kumikinang ang leeg sa dami ng alahas. At sa kabilang panig, nakaupo si Clarissa, ang aking pinsan, ang babaeng itinuring ko ng kapatid at pinatira sa amin noong wala siyang matuluyan. Nakasuot siya ng eleganteng pulang bestida, hawak ang isang kopita ng alak, at nakatingin kay Renan
na parang siya ang nagmamay-ari sa mundo nito. Kinuyom ko ang aking mga kamao at kinalampag ang gate. Ang tunog ng bakal ay nilamon ng ingay ng kulog, kaya sumigaw ako. Sumigaw ako hanggang sa mapaos ang aking lalamunan, hanggang sa mapansin ako ng gwardiya at papasukin, hindi dahil sa awa, kundi dahil siguro ay naiingayan sila sa akin. Pagpasok ko sa loob ng mansyon, ang lamig ng aircon ay sumalubong sa aking basang katawan. Tumigil ang tawanan. Ang tunog ng mga kubyertos ay huminto. Ang amoy ng mamahaling pabango at bagong lutong pagkain ay pumuno sa aking ilong. Isang masakit na insulto sa kumakalam na sikmura. Ng aking anak sa ospital. Diyos ko, ano ba ito? Ang matinis na boses ni Doña Imelda ang bumasag sa katahimikan. Tinakpan niya ang kanyang ilong gamit ang isang puting panyo at tiningnan ako mula ulo hanggang paa na parang isa akong basurang inanod ng baha. Renan, bakit pinapasok ang babaeng ito? Ang dumi-dumi. Masisira ang imported na carpet ko. Hindi ko pinansin ang kanyang panghahamak. Wala na akong natitirang dignidad. Ang pride ko ay naibenta ko na kasama ng mga gamit ko. Buwan na ang nakakaraan. Lumapit ako kay Renan at lumuhod sa kanyang paanan. Ang tubig mula sa aking damit ay tumulo sa makintab na sahig, humahalo sa putik na dala ng aking mga paa. Renan, garalgal ang aking boses habang pilit kong hinahawakan ang laylayan ng kanyang pantalon. Parang awa mo na. Si Lito, nasa ICU siya ngayon. Kailangan niya ng operasyon sa puso ngayong gabi. Kung hindi, mawawala siya sa atin. Tiningnan lang ako ni Renan. Walang gulat, walang takot. Tanging inis lang ang nakaukit sa kanyang mukha. Hinawi niya ang kanyang paa para tanggalin ang pagkakahawak ko. Talasa, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo? Malamig niyang sagot ni hindi tumitingin sa akin ng diretso. Wala kaming pera. Bagsak ang negosyo. Nakikita mo ba ito? Business dinner ito kasama si Clarissa para maisalba ang kumpanya. Huwag kang gumawa ng eksena dito. Wala. Tumingala ako sa kanya. Ang luha ay humahalo sa tubig ulan sa aking mukha. Itinuro ko ang mga pagkain sa mesa, ang mga alahas ni Imelda, ang bagong relo sa braso niya. Renan, steak ang kinakain niyo habang ang anak mo ay nag-aagaw buhay. Ang singsing na binigay mo, peke. Bubog lang yon. Wala akong nakuha kahit piso. Natigilan si Renan sandali, pero mabilis ding nakabawi. Isang nangiting mapait ang gumuhit sa kanyang labi. Siyempre peke yon, sabad ni Doña Imelda habang sumusubo ng ubas. Sa tingin mo ba ang isang katulad mo, isang anak sa labas ng kung sinong katulong, ay karapat-dapat sa tunay na ginto ng mga divilya? Dapat nga magpasalamat ka pa at pinakasalan ka ng anak ko. Inahon ka namin sa hirap, tapos ngayon, ano? Puro malas ang dala mo. Pati ang anak mo, sakitin, puro gastos. Ang bawat salita ay parang sampal. Ang babaeng pinagsilbihan ko ng 10 taon, ipinagluto, ipinaglinis at inalagaan noong na-stroke siya, ngayon ay tinatawag akong malas. Biglang may inilapag si Renan sa harap ko. Isang makapal na sobre. Kung gusto mo ng pera, pirmahan mo to, sabi niya nang walang emosyon. Annulment papers, pirmahan mo ngayon at bibigyan kita ng tseke. Sapat na yon para sa burol. Sa ospital ng bata. Nangatog ang buong katawan ko. Gusto niya akong hiwalayan kapalit ng buhay ng aming anak? Tumingin ako kay Clarissa, ang pinsan ko, ang best friend ko. Nakatingin siya sa akin na may halong awa, o yun ang akala ko. Tumayo si Clarissa at lumapit sa akin. Yumuko siya, kunwari ay aaluin ako. Ang amoy ng kanyang mamahaling pabango ay nakakahilo. Inilapit niya ang kanyang bibig sa aking tenga at sa isang bulong na siya lang at ako ang nakakarinig, dinurog niya ang huling piraso ng aking puso. Insan, bulong niya, malambing ngunit matalim.
Tanggapin mo na. Matagal na kaming may relasyon ni Renan. Ang anak mo, hadlang lang siya sa future namin. Hayaan mo na siyang magpahinga. Masakit lang sa una, pero masasanay ka rin. Nanlaki ang aking mga mata. Gusto ko siyang sakalin. Gusto ko silang saktan lahat. Pero bago pa ako makagalaw, sumenyas na si Doña Imelda sa mga gwardiya. Yaya, guard, ilabas ang babaeng yan. Ang baho ng amoy niya, nakakawala ng gana kumain. Sigaw ni Imelda. Naramdaman ko ang magagaspang na kamay na humablot sa aking braso. Kaladkad nila ako palabas ng mansyon na parang isang sako ng basura. Wala akong nagawa, kundi ang umiyak at sumigaw ng pangalan ng aking anak. Sa isang sulok ng pasilyo, nakita ko si Nana Soling, ang pipi at matandang katulong ng pamilya. Nakatayo siya sa dilim, hawak ang isang tray ng prutas. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki, puno ng luha at takot. Nakatingin siya sa akin, tila may gustong sabihin, may gustong ibunyag, ngunit mabilis din siyang tumalikod nang linggunin siya ni Imelda. Itinapon ako ng mga gwardiya sa labas ng gate. Bumagsak ako sa maputik na kalsada. Ang tuhod ko ay tumama sa bato at naramdaman ko ang mainit na dugo na dumaloy, humahalo sa malamig na ulan. Ang bakal na gate ay sumara ng malakas sa harap ko. Ang ilaw sa mamansyon ay nanatiling maliwanag at narinig ko muli ang tawanan nila mula sa loob. Ipinagpatuloy nila ang hapunan. Tila ba walang isang ina na nagmamakaawa sa labas, tila ba walang isang bata na namamatay. Wala na. Tapos na. Wala akong nakuha. Wala akong pera. Wala akong asawa. At maya-maya, mawawalan na rin ako ng anak. Humiga ako sa putikan. Ang patak ng ulan ay bumibigat sa aking talukap. Ang lamig ay tumatagos na sa aking buto. Lito, anak. Sorry. Pagod na si Mama. Unti-unting nagdidilim ang aking paningin. Ang huli kong naaninag ay ang matapang na ilaw ng isang sasakyan na huminto sa aking harapan. Isang itim na kotse. Luma ngunit makintab. Bumukas ang pinto sa likuran at isang pares ng sapatos na balat ang tumapak sa putikan, papalapit sa akin. At pagkatapos, nilamon na ako ng dilim. Ang amoy ng alkohol na humahalo sa amoy ng kalawang at pawis ang unang gumising sa akin. Pagdilat ng aking mga mata, hindi ang malambot na kama ng mansyon o ang malamig na semento ng kalsada ang sumalubong sa akin, kundi ang kisame ng isang pampublikong ospital na may mga bakas na ng tulo ng ulan. Bumangon ako ng bigla. Ang puso ko ay agad na kumabog ng mabilis sa takot. Lito, nasaan ang anak ko? Nasa charity ward ako. Siksikan ang mga kama, dikit-dikit ang mga pasyente at ang ingay ng mga umiiyak na bata at nagmamakaawang mga bantay ay tila isang malungkot na orkestra. Sa aking tabi, sa isang makitid na bakal na kama, naroon si Lito. Maputla siya. Tila isang anghel na natutulog, ngunit ang kanyang dibdib ay mabagal at hirap ang pagtaas-baba. Buhay pa siya. Salamat sa Diyos, buhay pa siya. Napahawak ako sa aking noo. Paano ako nakarating dito? Ang huling naaalala ko ay ang matapang na ilaw ng sasakyan at ang putik sa aking mukha. Marahil ay may nagmagandang loob na dinala ako dito. Ngunit sa charity ward, ibig sabihin, wala pa ring pambayad, wala pa ring operasyon. Ang oras ay tumatakbo pa rin laban sa amin. Hoy! Tumahimik nga kayo. Ang iingay niyo. Isang garalgal at masungit na boses ang bumasag sa aking pag-iisip. Lumingon ako sa kama sa aking kanan. Isang matandang lalaki ang naroon, nakahiga at nakatalukbong ng kumot na manipis at naninilaw na sa kaluman. Ang kanyang damit ay gusgusin, tila hindi nalabhan ng ilang linggo. Ang kanyang buhok ay puti at magulo, at ang kanyang balat ay kulubot na tila tuyong dahon. Umuubo siya ng matindi. Ang kanyang buong katawan ay nanginginig sa bawat pagbuga ng hangin.
Tila ba bibigay na ang kanyang baga anumang oras. Walang bantay sa tabi niya, walang tubig, walang pagkain. Tanging isang lumang radyo lang ang nakapatong sa kanyang mesa. Nakaramdam ako ng awa. Sa kabila ng sarili kong paghihirap, hindi ko matiis na makita ang isang matanda na nag-iisa at nahihirapan. Kinuha ko ang natitira kong tubig, isang maliit na bote na naitago ko sa aking bag. Dahan-dahan akong lumapit sa kanya. Tay, tawag ko ng mahina. Uminom po muna kayo. Hinawi niya ang kumot at tiningnan ako ng masama. Ang kanyang mga mata ay matalim, parang sinusuri ang buong pagkatao ko. Sino ka? Bulyaw niya, bagaman mahina ang boses. Wala akong pera. Huwag mo akong uutangan. Hindi po ako nanghihingi. Sagot ko ng may pagpapakumbaba habang iniaabot ang bote at tinutulungan siyang maupo. Tubig lang po ito. Mukhang uhaw na kayo. Tinitigan niya ang bote. Pagkatapos ay tinitigan ako. Kinuha niya ito ng padabog at ininom ng mabilis. Halatang kanina pa siya tuyot na tuyot. Nang matapos, ibinalik niya ang bote sa akin nang hindi nagpapasalamat. Bakit mo ako tinutulungan? Tanong niya. Ang tono ay mapanghusga pa rin. Mukha ka namang mas nangangailangan kaysa sa akin. Tingnan mo ang sarili mo. Puro putik, sugatan. Tinalo mo pa ang basahan. Napangiti ako ng mapait. Ganoon po talaga siguro kapag wala kang halaga sa ibang tao. Itinatapon ka na lang. Naupo ako sa silya sa pagitan ng kama niya at nilito. Kinuha ko ang natitira kong tinapay. Ang dapat sana ay hapunan ko kagabi. At hinati ito sa dalawa. Inilagay ko ang kalahati sa mesa ng matanda. Kainin niyo po iyan. Kailangan niyo ng lakas para makasigaw ulit sa mga NARS. Biro ko. Sinusubukang pagaanin ang loob ko. Hindi siya sumagot, pero kinuha niya ang tinapay at kinain ito ng dahan-dahan. Habang kumakain siya, biglang nag-flash report sa maliit na telebisyon na nakasabit sa dingding ng ward. Ang tunog ng balita ay umagaw sa atensyon ng lahat. Breaking news! Ang heredero ng De Villa Group na si Renan De Villa. Formal nang inanunsyo ang engagement kay Clarissa Montenegro, ang sikat na socialite at negosyante. Nanigas ako. Ang tinapay sa aking kamay ay halos madurog. Sa screen, nakita ko sila. Si Renan, gwapo at nakangiti. Suot ang suit na binili ko pa para sa kanya gamit ang ipon ko noon. At si Clarissa ang pinsan ko, na ngayon ay kumikinang sa ilaw ng mga kamera. Nakakapit siya sa braso ni Renan at itinaas niya ang kanyang kamay upang ipakita ang isang singsing. Isang singsing na may malaking brilyante. Tunay, kumikinang, hindi bubog. Renan, ano ang masasabi mo sa mga rumors na hiwalay na kayo ng first wife mo? Tanong ng isang reporter sa TV. Ngumiti si Renan sa kamera. Ang ngiting minahal ko noon na ngayon ay parang patalim sa aking dibdib. Matagal na kaming tapos. Hindi kami magka-level. Besides, Clarissa is the true love of my life. Siya ang swerte ko. She deserves the best diamonds, not cheap glass. Nagtawanan ang mga reporter. Ang buong ward ay tahimik na nanonood. Hindi nila alam na ang babaeng tinutukoy sa balita ay ang babaeng duguan at nakaupo sa tabi nila. Naramdaman ko ang pagtulo ng luha ko, hindi dahil sa lungkot, kundi sa galit. Ang anak niya ay narito, nakikipagbuno kay kamatayan sa isang masikip na charity ward, habang siya ay nagpapakain ng steak sa mga reporter at bumibili ng milyon-milyong halaga ng alahas para sa kabit niya. Asawa mo yon, ano? Napalingon ako sa matandang masungit. Nakatingin siya sa TV, tapos sa akin, tapos kay Lito. Wala na ang talim sa kanyang mata. Napalitan ito ng isang bagay na hindi ko mawari. Pagka-interes? Tumango ako ng dahan-dahan, pinapahid ang luha. Opo, siya ang ama ng anak ko. Tarantado pala yan eh, sabi ng matanda ng walang kagatul-gatol. Nagpapakahari sa TV habang ang prinsipe niya dito nakahiga sa kama ng mahihirap. Wala akong magawa, tay. Bulong ko. Ang boses ko ay basag.
Wala akong pera, wala akong kapangyarihan. Ang singsing na ibinigay niya sa akin, peke. Bubog lang pala. 10 taon akong niloko. Ngayon, mamamatay ang anak ko dahil naniwala ako sa maling tao. Tinitigan ako ng matanda. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang sinseridad sa kanyang mukha. Iha, sabi niya sa mababang boses, tila isang propesiya. Ang ginto, sinusubok sa apoy. Ang tao, sinusubok sa gipit. Ipinagpalit niya ang diamante para sa bato. Pero hindi niya alam na ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa karat. Bago pa ako makasagot, biglang bumukas ang pinto ng ward. Pumasok ang head doctor, kasama ang 3 nurse na mukhang nagmamadali. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at diretso ang tingin sa direksyon namin. Kinabahan ako. Papalayasin na ba kami? Sisingilin na ba kami? Haharang ako. Magmamakaawa ako. Hindi nila pwedeng tanggalin ang oxygen ni Lito. Tumayo ako at hinarang ang doktor. Dok, parang awa niyo na. Hahanap ako ng paraan. Huwag niyo pong itigil ang gamutan. Mrs. De Villa, putol ang doktor sa akin. Ang kanyang tono ay nagbago. Hindi na ito masungit tulad kagabi. May halong paggalang at takot. Bakit nandito pa kayo sa charity ward? Nagkaroon po ng pagkakamali sa admission. Po? Naguluhan ako. Inihanda na po namin ang presidential suite sa taas. Mabilis na paliwanag ng doktor habang inaayos ng mga nurse ang swero ni Lito. At ang operating room ay naka-standby na. Ang best heart surgeon mula sa Makati ay parating na. Teka lang, Doc. Pigil ko. Hawak ang braso niya. Wala akong pambayad sa suite. Wala akong pambayad sa surgeon. Baka nagkakamali kayo. Ngumiti ang doktor, isang nangiting pilit at tila may itinatago. Wala na po kayong iintindihin, Mrs. Bayad na po ang lahat, pati ang recovery period ng bata. Full package. Sino? Sinong nagbayad? Tanong ko. Ang puso ko ay kumakabog ng malakas. Si Renan ba? Nakonsensya ba siya? Umiling ang doktor. Anonymous donor po. Ang sabi lang sa instruction, huwag daw hayaang mamatay ang batang may dugong bughaw. Habang tulalang pinapanood ko ang mga nurse na inililipat si Lito sa isang magandang stretcher, napalingon ako sa kama ng matanda. Gusto kong magpaalam, gusto kong magpasalamat dahil nakinig siya sa akin. Ngunit wala na siya doon. Ang kama ay maayos na. Ang kumot ay nakatupi ng pulido. Ang tanging naiwan sa ibabaw ng mesa ay ang kalahati ng tinapay na ibinigay ko sa kanya. At sa tabi nito, isang calling card na kulay itim na may gintong letra na nagsasabing M.A. Jules. Nagtaka ako. Saan siya pumunta ng ganun kabilis? At bakit pakiramdam ko, ang pag-alis niya ay simula pa lang ng isang mas malaking bagyo? Ang katahimikan sa loob ng presidential suite ay nakakabingi. Ibang-iba ito sa ingay at gulo ng charity ward kanina. Dito, ang hangin ay amoy lavender at antiseptiko. Ang kama ni Lito ay malambot at malawak. At ang mga makina na nakakabit sa kanya ay humuhuni ng mahina at payapa. Senyales na matagumpay ang operasyon. Nakatulala ako sa bintana. Pinapanood ang mga ilaw ng Makati skyline. Ligtas na ang anak ko. Bayad na ang lahat. Pero sino? Sino ang anonymous donor na yon? At bakit pakiramdam ko ay may kapalit ang lahat ng ito? Biglang bumukas ang pinto ng dahan-dahan. Inasahan kong nurse o doktor ang papasok, ngunit isang pamilyar na figura ang sumungaw. Nakasuot siya ng kupas na uniforme ng katulong, basa ang laylayan ng palda at nanginginig sa lamig. Nana Soling? Bulong ko, gulat na gulat. Siya ang pinakamatandang katulong sa mansyon ng mga De Villa. Ang babaeng pipi na laging nakayuko, laging sumusunod sa bawat utos ni Imelda at laging nag-aabot sa akin ng tirang pagkain kapag hindi nakatingin ang kanyang amo. Pumasok siya at mabilis na isinara ang pinto. Ang kanyang mga mata
ay puno ng takot. Tila may humahabol sa kanya. Lumapit siya sa akin at hinawakan ang aking mga kamay. Ang kanyang mga palad ay magaspang, puno ng kalyo at nanginginig. Talasa. Nanlaki ang mga mata ko. Nagsalita siya. Ang boses niya ay garalgal, parang pintong kinakalawang na ngayon lang nabuksan matapos ang mahabang panahon. Nana, nakakapagsalita ka? Tanong ko, hindi makapaniwala. Tumango siya habang umiiyak. Patawarin mo ako, iha. Ang tagal kong nanahimik, ang tagal kong nagbulag-bulagan. Pero noong makita kitang pinalayas nila sa gitna ng bagyo, noong makita kong itinakwil nila ang sarili nilang kadugo. Hindi ko na kaya. May dinukot siya sa loob ng kanyang damit. Isang lumang litrato na itim at puti. Ang mga gilid nito ay punit-punit na at naninilaw sa kalumaan. Ibinigay niya ito sa akin. Tiningnan ko ang larawan. May isang magandang babae na nakaupo sa hardin, karga ang isang sanggol. Nakasuot siya ng eleganteng bestida at may suot na kwintas na pamilyar sa akin. Sa likod niya nakatayo ang isang batang katulong na payong ang hawak. Sino ito, Nana? Ang babaeng nakaupo. Yan ang iyong ina. Si Senyorita Esmeralda. Garalgal na paliwanag ni Nana Soling. At ang katulong sa likod? Yan si Imelda. Nabitawan ko ang litrato. Ang tibok ng puso ko ay bumilis. Si Imelda? Ang matapobreng donya na laging ipinamumuka sa akin na galing ako sa putikan? Siya ang katulong? Katulong lang siya noon, Talasa. Patuloy ni Nana Soling, ang bawat salita ay may halong puot at pagsisisi. Nang magkaroon ng sunog sa mansyon ng iyong pamilya, 30 taon na ang nakararaan. Namatay ang iyong ina. Akala ng lahat, pati ikaw ay nasawi. Pero iniligtas kita. Ibinigay kita sa isang ampunan para ilayo sa gulo. Pero si Imelda, ninakaw niya ang mga alahas. Ninakaw niya ang mga titulo ng lupa na nasa vault. Ginamit niya ang kayamanan ng pamilya mo para magpanggap na mayaman, para makapasok sa alta sosyedad. Ang mansyon na tinitirhan nila ngayon, sa'yo yon. Ang perang ipinangsusugal niya, sa'yo yon. Napahawak ako sa dulo ng kama para hindi ako matumba. Ang buong buhay ko, isang malaking kasinungalingan. Kaya pala ganoon na lang ang galit ni Imelda sa akin. Hindi dahil mahirap ako, kundi dahil sa tuwing nakikita niya ako, nakikita niya ang multo ng kanyang krimen. Nakikita niya ang tunay na may-ari ng lahat ng ninakaw niya. At ang singsing, dagdag ni Nana Soling habang tinuturo ang aking kamay na wala na ang pekeng alahas. Ang tunay na singsing ay nasa kanya. Ang ibinigay ni Renan sa'yo ay replika lang na ipinagawa ni Imelda para pagtakpan ng katotohanan. Tama na. Isang baritonong boses ang umalingaw-ngaw sa kwarto. Napalingon kaming dalawa sa pinto. Nakatayo doon ang isang lalaki. Nakasuot siya ng itim na suit na halatang mamahalin. Ang kanyang buhok ay nakaayos. Ang kanyang tindig ay may awtoridad. Ngunit ang kanyang mga mata, kilala ko ang mga matang iyon. Tay, tawag ko, nalilito. Kayo po yung matanda sa charity ward. Naglakad siya papasok. Wala na ang ubo. Wala na ang pagiging kuba. Ang bawat hakbang niya ay may bigat ng kapangyarihan. Ako si Mateo. Pakilala niya. Ang kanyang tingin ay lumambot ng dumako sa akin. Mateo de la Cruz, ang may-ari ng Emma Jewels at ang lalaking iniwan ng iyong ina bago ang sunog. Lumapit siya sa akin. Sa malapitan nakita ko ang sarili ko sa kanyang mga mata. Ang hugis ng aking ilong, ang kurba ng aking labi, nakuha ko sa kanya. Ama? Ang salitang iyon ay parang dayuhan sa aking dila. Patawarin mo ako, anak, sabi niya. At sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang makapangyarihang tao na umiyak. Hinanap ko kayo. Akala ko patay na kayo. Pero nang makita kita sa ospital, nung inabutan mo ako ng tinapay,
Kahit wala ka nang makain, nakita ko si Esmeralda sa'yo. Sinubok kita, Talasa. Gusto kong malaman kung ang puso mo ay busilak pa rin sa kabila ng hirap. At hindi ako nagkamali. Niyakap niya ako. Isang yakap na 30 taon kong hinintay. Ang init ng kanyang bisig ay tumunaw sa yelo na bumabalot sa aking puso mula kagabi. Umiyak ako sa kanyang dibdib. Ibinubuhos ang lahat ng sakit, lahat ng pangaapi, lahat ng takot. Pa, humagulgol ako. Ang sakit-sakit na pa. Binenta nila ang buhay ni Lito. Tinawag nila akong basura. Humigpit ang yakap ni Don Mateo. Naramdaman ko ang pagtagis ng kanyang bagang. Tahan na, bulong niya. Pero ang tono ay puno ng nagbabagang galit. Tapos na ang pagiging api mo. Ang bawat luhang pumatak sa mga mata mo ay may katumbas na kabayaran. Ang bawat sentimong ninakaw ni Imelda ay babawiin natin. Humiwalay siya sa akin at pinahid ang aking mga luha gamit ang kanyang panyo na gawa sa seda. Tumingin siya kay Nana Soling. Soling, handa ka bang tumestigo? Tanong niya. Opo, senyor. Sagot ni Nana Soling ng madiin. Kahit ikamatay ko, gusto kong itama ang mali. Bumaling muli sa akin si Don Mateo. Inilabas niya ang isang itim na folder at iniabot sa akin. Binili ko na ang utang ng kumpanya ni Renan kaninang umaga. Sabi niya nang walang emosyon. At ang lupa kung saan nakatayo ang mansyon nila. Nasa pangalan mo na ulit, Talasa. Sa susunod na linggo, may gaganaping Grand Charity Ball ang mga De Villa. Gusto nilang magpasikat para makahakot ng investors. Tumingin ako sa folder. Nakita ko ang mga dokumento na nagpapatunay na ako ang nagmamay-ari ng lahat. Anong gusto mong gawin natin, anak? Tanong niya. Tumingin ako sa natutulog kong anak na si Lito. Naalala ko ang ulan, ang putik, ang tawa ni Renan habang kumakain ng steak, ang panghahamak ni Clarissa. Dahan-dahan kong isinara ang folder. Ang dating Talasa na yakin at nagmamakaawa ay namatay na sa charity ward. Tumingin ako sa aking ama at sa unang pagkakataon, ang aking mga mata ay hindi na puno ng luha, kundi ng apoy. Gusto kong pumunta sa party pa. Sagot ko ng mahinahon ngunit matalim. Gusto kong isauli ang singsing at gusto kong maningil ng lahat ng utang. Napangiti si Don Mateo, isang ngiti ng isang ama na handang sunugin ang mundo para sa kanyang anak. Bukas na bukas din, sabi niya. Sisimulan natin ang iyong pagbabagong anyo. Ipapakita natin sa kanila kung sino ang tunay na reyna. Lumipas ang 3 buwan. Sa loob ng 3 buwan na yon, hindi lang ang katawan ni Lito ang naghilom mula sa operasyon. Sa isang pribadong villa sa Tagaytay na pag-aari ng aking ama, pinanood ko ang pagbabago ng panahon. Mula sa bintana, nakita ko kung paano pinalitan ng araw ang ulan, kung paano namulaklak ang mga halaman sa hardin na dati ay tuyot. At kasabay ng paghilom ng kalikasan, naramdaman ko rin ang dahan-dahang paghilom ng aking sarili. Wala na ang Talasa na nakayuko. Wala na ang Talasa na humihingi ng tawad kahit hindi naman siya ang may kasalanan. Sa bawat umaga, habang tumatakbo si Lito sa malawak na damuhan, kasama ang kanyang lolo Mateo, ako naman ay nasa loob ng silid-aklatan, nag-aaral. Hindi ako pinalaki ni Papa para maging isang prinsesa na nakaupo lang sa trono. Pinalaki niya ako sa loob ng maikling panahon para maging isang reyna na marunong humawak ng espada. Hindi gawa sa bakal, kundi gawa sa batas at negosyo. Ang pera ay nauubos, anak, paalala ni Papa, habang itinuturo sa akin ang mga dokumento ng kumpanya. Pero ang talino at ang kakayahang bumasa ng tao, iyan ang hindi nananakaw. Tinuruan niya ako kung paano maglakad ng may kumpiyansa, yung tipong bawat hakbang ay may tunog ng awtoridad. Tinuruan niya ako kung paano tumingin sa mata ng kausap nang hindi kumukurap. At higit sa lahat, tinuruan niya ako kung paano ngumiti. Isang ngingiti na hindi umaabot sa mata,
Isang ngiti na ginagamit para itago ang mga baraha na hawak mo. Isang hapon, habang nagkakape ako sa veranda, napansin ko ang aking kamay, ang daliring dating namamaga at nagnanaknak dahil sa pekeng singsing ay magaling na. Ang naiwan na lang ay isang maputlang peklat, isang manipis na puting linya na pumapalibot sa aking daliri. Kinuha ko ang maliit na kahon na pilus mula sa aking bulsa. Binuksan ko ito. Sa loob, nakahimlay ang singsing na bubog. Kuminang ito sa ilalim ng sikat ng araw, mapanlinlang at maganda. Bakit itinatago mo pa yan? Tanong ni Papa, na hindi ko na malayang nasa likod ko na pala. Pwede kitang ibili ng kahit anong singsing, diamante, ruby, esmeralda. Itapon mo na yang basura. Isinara ko ang kahon at mahigpit itong hinawakan. Hindi pa, sagot ko ng mahinahon. Ito ang magpapaalala sa akin kung sino sila. At ito rin ang magiging tiket ko sa kanilang pagbagsak. Ibabalik ko ito sa kanila, sa paraang hindi nila makakalimutan. Habang naghahanda kami, ang mundo naman ni Renan at Imelda ay nagsisimula nang gumalaw sa direksyon na gusto namin. Mula sa mga ulat ng aming investigador, nalaman ko na nagsisimula nang magpanik ang mga Devilla. Ang mga investors nila ay sunod-sunod na nag-pull out. Ang mga bangko ay naniningil na ng utang. Si Renan, sa kanyang desperasyon, ay sinusubukan akong hanapin. Tumunog ang aking lumang cellphone na simula noong gabing iyon ay hindi ko na ginamit. Ngunit pinanatili kong bukas para lang masubaybayan sila. May 30 missed calls galing kay Renan at isang voice message. Pinindot ko ang play. Ang boses ni Renan ay pumuno sa tahimik na beranda. Talasa, nasaan ka ba? Alam kong nagtatago ka lang dyan sa probinsya. Sagutin mo ang telepono. Kailangan ko ang pirma mo para maibenta yung lupa nyo sa Batangas. Huwag kang maging makasarili. May sakit si Mama. Kailangan namin ng pera. Kapag hindi ka nagpakita, ipapahanap kita sa Napatawa ako ng mahina. Isang tawa na walang halong saya, kundi pagkamangha sa kapal ng mukha niya. Lupa sa Batangas? Iyon ang kaisa-isang pamana ng lola ko sa akin. Maliit na lupa lang yon, halos hindi aabot ng $250,000 ang halaga. Ganoon na ba sila kadesperado? At ang lakas ng loob niyang gamitin ang sakit ng nanay niya. Samantalang noong nag-aagaw buhay, ang anak niya, nagpapakasarap siya sa steak. Wala kang makukuha, Renan. Bulong ko sa hangin. Kahit alikabok. Pinatay ko ang telepono at inihagis ito sa basurahan. Wala na akong pakialam sa mga banta niya. Dahil sa ngayon, hawak ko na ang alas. Kinabukasan, isang magarang sobre na kulay ginto ang dumating sa opisina ni Papa sa Makati. Ang nakasulat sa labas ay M.A. Jules Holdings. Binuksan ito ni Papa at inilatag sa mesa. Isa itong imbitasyon. The Devilla family invites you to the Grand Charity Gala, a night of hope and renewal. Napaka-ironic. Charity Gala. Magpapanggap silang mabait at mapagkawang gawa para makahakot ng bagong investors. Gagamitin nila ang mukha ng kawanggawa para takpan ng butas ng kanilang bulsa. Imbitado ang kumpanya natin bilang isa sa mga VIP guests, sabi ni Papa. May munting nangiti sa kanyang labi. Hindi nila alam na ako ang may-ari ng M.A. Jules. Ang alam lang nila, isa tayong malaking potential investor na pwede nilang utuin. Tumingin ako sa petsa. Sabado ng gabi. 3 araw mula ngayon. Handa ka na ba? Tanong ni Papa. Tumayo ako at lumapit sa salamin. Ang babaeng nakatingin pabalik sa akin ay hindi na ang babaeng gusgusin na nanginginig sa ulan. Ang suot ko ay isang simpleng puting blusa at itim na slacks, pero ang tindig ko ay tuwid. Ang buhok ko ay maikli at moderno na. Ang balat ko ay makinis at inalagaan, pero ang pinakamalaking pagbabago ay nasa aking mga mata. Wala na ang takot. Ang naroon na lang ay ang lamig ng isang bagyo bago ito tumama sa lupa.
Handa na ako pa. Sagot ko. Ipaghahanda ko lang sila ng regalo. Isang regalong gawa sa bubog. Naglakad ako patungo sa walk-in closet kung saan nakahanda ang aking isusuot. Hinaplos ko ang tela ng isang pulang bestida. Napakalambot, napakatingkad, kulay ng dugo, kulay ng apoy, kulay ng digmaan. Sa Sabado, makikilala nila ang bagong talahisa. At sa pagkakataong ito, hindi ako luluhod. Sila ang luluhod. Ang Manila Hotel ay nagniningning sa ilalim ng mga dambuhalang chandelier. Sa labas, nakalatag ang pulang carpet at ang mga mamahaling sasakyan ay sunod-sunod na dumarating. Ito ang gabi ng Grand Charity Gala ng mga Debilla. Isang gabing dapat sana ay puno ng pag-asa. Ngunit para sa pamilyang nag-oorganisa nito, ito ay isang desperadong pagtatangka na isalba ang kanilang pangalan mula sa putikan. Sa loob ng isang pribadong suite, nakaharap si Doña Imelda sa salamin. Ang kanyang leeg ay punong-puno ng mga kwintas na ginto at perlas, ngunit ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang naglalagay ng lipstick. Renan, sigurado ka ba na darating ang kinatawan ng MA? Jewels, tanong ni Imelda. Ang boses ay puno ng kaba. Sila na lang ang huling pag-asa natin. Kapag hindi sila nag-invest ngayong gabi, bukas ay kakatok na ang mga sheriff sa mansyon natin. Si Renan, na nakasuot ng tuxedo, ay hindi mapakali sa isang tabi. Hawak niya ang kanyang baso ng scotch at nilagok ito sa isang inuman. Darating sila, ma, sabi ng sekretarya ni Don Mateo. Interesado raw sila sa partnership, sagot ni Renan. Bagaman pati siya ay tila hindi kumbinsido sa sariling salita. Kailangan lang nating magmukhang matatag. Huwag mong ipakita na wala na tayong pera. At Clarissa, ayusin mo ang pag-akto mo. Napatingin si Renan kay Clarissa na noon ay tinitingnan ang kanyang tiyan sa salamin. Nakasuot ang babae ng isang hapit na silver dress. Sinusubukang itago ang katotohanan na wala naman talagang bata sa loob ng kanyang sinapupunan. Huwag kang mag-alala, Renan. Wika ni Clarissa ng may mapanuring ngiti. Alam ko ang gagawin ko. Sasabihin ko sa mga press na naglilihihi ako, kaya kailangan natin ng dagdag na pondo para sa future heir ng mga Debilla. Walang negosyante ang makakahindi sa isang amang naghahanda para sa kanyang anak. Mabuti, bulyaw ni Imelda habang kinukuha ang kanyang mamahaling bag. At ang mga gwardya sa labas? Sinabihan niyo ba? Baka sumulpot na naman yung basurang si Talasa at sirain ang gabi nating ito. Kapag nakita niyo siya, huwag niyo nang kausapin. Kalad ka rin niyo agad palayo. Habang nagpapakasasa sila sa kanilang mga kasinungalingan, malayo sa hotel, sa loob ng isang tahimik na kwarto, nakatayo ako sa harap ng salamin. Nakaayos na ang aking buhok, maikli, makintab, at bumabagay sa kurba ng aking mukha. Ang aking makeup ay simple lang pero elegante. Idinidiin ang talim ng aking mga mata. Isinuot ko ang aking pulang bestida. Ang tela nito ay yumayakap sa aking katawan na parang pangalawang balat. Hindi ito bastos, kundi puno ng dignidad at kapangyarihan. 3 mahihinang katok sa pinto ang bumasag sa aking konsentrasyon. Bumukas ang pinto at pumasok si Lito. Ang aking anak ay mukhang napakagwapo sa kanyang maliit na suit. Wala na ang maputlang kulay ng kanyang balat. Ngayon ay namumula na ang kanyang mga pisngi at masigla ang kanyang mga mata. Mama, tawag niya habang lumalapit sa akin. Ang ganda-ganda niyo po. Para kayong queen. Lumuhod ako para maging kapantay niya. Hinaplos ko ang kanyang pisngi. Naramdaman ang init ng kanyang buhay. Ang buhay na muntik nang nakawin ng sarili niyang ama. Salamat anak. Bulong ko. Ang lahat ng gagawin ni Mama ngayong gabi ay para sa'yo. Para wala nang makapanakit sa atin ulit. Iwan niyo na po yung lungkot dito, Mama. Sabi ni Lito habang hinahalikan ng noo ko. Hihintayin ko po kayo ni Lolo Mateo. Tumayo ako. Ang aking puso
ay punong-puno ng determinasyon. Paglabas ko ng kwarto, naghihintay si Papa sa pasilyo. Inabot niya sa akin ang isang itim na envelope na may selyo ng aming kumpanya. Nasa loob niyan ang lahat ng ebidensya ng malversation ni Renan at ang mga dokumento ng pagsasanla ni Imelda sa mga alahas na hindi naman sa kanya, sabi ni Papa nang may seryosong tono. Ito ang huling pako sa kanilang kabaong talasa, pero gusto kong ikaw ang magpako nito. Kinuha ko ang envelope. Naramdaman ko ang bigat nito, ang bigat ng katotohanan. Salamat pa. Salamat sa lahat. Huwag kang magpasalamat sa akin, anak. Ibinigay ko lang ang kagamitan. Ikaw ang nakipaglaban, sagot ni Papa, habang iginigiya ako patungo sa naghihintay na limusin. Habang nasa loob ng sasakyan, pinapanood ko ang paglipas ng mga gusali sa labas. Naalala ko ang gabing iyon, ang ulan, ang putik, ang amoy ng steak na hindi ko makain, at ang lamig ng bakal na gate na sumara sa mukha ko. Ngayon, ang sasakyang kinalalagyan ko ay amoy bago. Malambot ang upuan at ang hangin ay sapat lang ang lamig. Ito ang heaven and hell na sinasabi nila. At ngayong gabi, kukunin ko ang langit na ipinagkait nila sa akin. Huminto ang sasakyan sa harap ng Manila Hotel. Ang mga flash ng camera ay nagsimulang kumislap nang mapansin ng mga press ang magarbo at hindi pamilyar na limousine ng MA, Jewels. Ang valet ay lumapit at dahan-dahang binuksan ang pinto. Inilabas ko ang aking kanang paa. Ang aking pulang takong ay tumapak sa semento ng may katiyakan. Sumunod ang aking buong katawan. Tumayo ako ng tuwid. Hawak ang aking maliit na clutch bag at tumingin sa entrance ng hotel. Naroon ang mga gwardiya, mahigpit na binabantayan ang pintuan. Tinitingnan ang bawat mukhang pumapasok kung ito ba ay karapat-dapat. Hindi nila alam na ang babaeng inaasahan nilang itaboy ay wala na. Ang nakatayo sa harap nila ay ang babaeng wawasak sa kanilang ilusyon. Handa na ang bitag. Bulong ko sa aking sarili habang nagsisimulang humakbang patungo sa liwag. Ang bawat hakbang ko sa ibabaw ng pulang carpet ay tila isang tibok ng orasan na bumibilang sa nalalabing sandali ng kaligayahan ng mga dibilya. Ang tunog ng aking takong sa marmol na sahig ay matatag at may ritmo, hindi tulad ng nanginginig kong mga hakbang 3 buwan na ang nakalilipas sa gitna ng baha. Nang pumasok ako sa malawak na ballroom, tila huminto ang pag-inog ng mundo. Ang malalakas na tawanan ay biglang napalitan ng mga bulungan. Ang mga mata ng mga sikat na negosyante at mga socialite ay bumaling sa akin. Isang babaeng nakasuot ng matingkad na pulang bestida na tila isang naglalakad na apoy sa gitna ng dagat ng itim at pilak. Nilibot ko ang aking paningin. Naroon sila sa dulo ng bulwagan, nakatayo sa isang mataas na plataporma, tumatanggap ng mga papuri na tila ba sila ang mga santo ng kawanggawa. Si Renan ay nakatayo doon, hawak ang isang baso ng champagne, tumatawa sa isang biro ng isang matandang senador. Ang kanyang mukha ay maaliwalas, walang bakas ng pagkakaisa o pagsisisi sa kanyang mga mata. Sa tabi niya, si Clarissa ay nakasandal sa kanyang balikat. Ang kamay ay nakapatong sa kanyang tiyan na tila ipinapakita sa buong mundo ang bunga ng kanyang panlilinlang. Huminga ako ng malalim. Ang amoy ng mamahaling bulaklak at alak ay pumupuno sa silid. Ngunit sa aking isipan, ang amoy ng putik at basang semento pa rin ang nananatili. Iyon ang aking gasolina. Iyon ang nagpapaalala sa akin kung bakit ako narito. Naglakad ako patungo sa kanila. Ang mga tao ay kusang tumatabi, nagbibigay ng daan sa isang estrangherong may dalang kakaibang aura ng kapangyarihan. Napansin ni Renan ang paglapit ko. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mga mata, mula sa pagiging kampante patungo sa pagkamausisa, at pagkatapos ay sa isang malisisyosong paghanga. Hindi niya ako nakilala. Sa kanyang paningin, ako ay isang bagong biktima, isang mayamang babae na maaari niyang gamitin
para isalba ang kanyang bumabagsak na kumpanya. Ibinaba ni Renan ang kanyang baso at humakbang pababa ng plataporma para salubungin ako. Isinuot niya ang kanyang pinakamapang-akit na ngiti. Ang ngiting dati ay nagpapatunaw sa aking puso. Ngunit ngayon ay nagpapasuka na lamang sa akin. "Good evening, beautiful lady," bati niya. Ang kanyang boses ay malambing at puno ng kaplastikan. Bago kayata sa aming pagtitipon, "I'm Renan de Villa, the host of this gala, and you are?" Tumigil ako sa harap niya. Ang distansya namin ay sapat na para maamoy ko ang alak sa kanyang hininga. Tinitigan ko siya ng diretso sa kanyang mga mata. Ang mga matang dati ay tinitingnan ko ng may pagmamahal, ngunit ngayon ay tinitingnan ko na parang isang dumi sa aking sapatos. Ngumiti ako ng dahan-dahan. Ang ngiting iyon ay hindi abot sa aking mga mata. "Kumusta, hubby?" Ang mahina, ngunit matalim kong tugon. "Masyado bang naging masaya ang gabi mo? Kaya nakalimutan mo na agad ang mukha ng babaeng pinalayas mo sa gitna ng bagyo?" Nakita ko ang unti-unting paglaho ng ngiti ni Renan. Ang kanyang mukha ay namutla. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sindak. Ang baso sa kanyang kamay ay nanginig. At ang champagne ay tumulo sa kanyang malinis na tuxedo, ngunit hindi niya ito napansin. "Tita Lasa?" Ang kanyang nauutal na bulong. Hindi maaari. Patay ka na. Dapat ay naghihirap ka na." "Pasensya na kung binigo ko ang iyong inaasahan, Renan," sabi ko habang iniikot ang aking paningin sa paligid. Buhay na buhay ako at masiglang masigla. Sa sandaling iyon, napansin kami ni Doña Imelda at Clarissa. Lumapit sila nang mabilis. Ang mga mukha ay puno ng pagtataka na agad napalitan ng matinding galit. Nang mamukhaan ako. "Ikaw?" Sigaw ni Imelda. Ang kanyang boses ay tila isang kiskis ng bakal na nagpalingon sa mga tao sa paligid. "Anong ginagawa mo dito? Hampas lupa ka? Paano ka nakapasok? Guards! Guards, ilabas ang babaeng ito." Ngunit walang gwardiyang lumapit. Ang mga ito ay nakatayo lamang sa gilid, sumusunod sa utos ng aking ama na nasa kabilang dulo ng ballroom. Tumingin ako kay Clarissa. Ang kanyang mukha na dati ay puno ng pagmamayabang ay kakikitaan na ngayon ng takot. Hinawakan niya ng mahigpit ang braso ni Renan. Tila ba natatakot na baka sa isang iglap ay mabawi ko ang lahat. "Clarissa!" Tawag ko sa kanyang pangalan ng may halong pait. "Bagay sa iyo ang pilak. Mukhang kasing peke ng iyong pagkatao ang kinangnang iyong bestida. Talasa, umalis ka na bago ko patawagan ang mga pulis." Banta ni Renan, sinusubukang ibalik ang kanyang awtoridad sa harap ng mga bisita na ngayon ay nagsisimula nang mag-umpisa ng bulong-bulungan. "Wala kang lugar dito. Isa ka lang basurang inanod ng baha." Tumawa ako ng malakas. Isang tawa na puno ng pangungutya na umalingaw-ngaw sa buong ballroom. Kinuha ko ang pansin ng lahat ng tao. "Basura?" Tanong ko habang humahakbang palapit sa kanya. Nakakatawa na marinig yan mula sa isang lalaking nabubuhay sa pera ng ibang tao. "Renan, hindi mo ba alam? Ang hotel na ito, ang pagkaing kinakain mo ngayon, at ang kumpanyang ipinagmamalaki mo, lahat yan ay nakatayo sa isang pundasyong gawa sa kasinungalingan." Inilabas ko ang isang itim na envelope mula sa aking clutch bag at itinaas ito para makita ng lahat. "Nandito ako ngayong gabi para sa dalawang bagay," anunsyo ko sa buong madla. Una, para isauli ang isang bagay na walang halaga sa akin, ngunit tila mahalagang mahalaga sa inyo. Dinukot ko ang maliit na kahon ng pelus at binuksan ito. Kinuha ko ang singsing na bubog at itinapat ito sa ilaw ng chandelier. Kuminang ito, mapanlinlang at huwad. Ang singsing na ito, patuloy ko, ay ang simbolo ng 10 taon kong pagtitiwala sa isang pamilyang magnanakaw. "Renan, ibinabalik ko na sa iyo ang iyong bubog dahil ngayong gabi
Ang tunay na may-ari ng lahat ng kinuha niyo ay narito na. Ibinato ko ang singsing sa paanan ni Renan. Ang tunog ng pagkabasag nito sa sahig ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng digmaan. Tumingin ako kay Doña Imelda na ngayon ay nanginginig na sa galit at takot. At ang pangalawang dahilan ko, ang boses ko ay naging mas malalim at mas mapanganib. Nandito ako para maningil at sisiguraduhin kong sa gabi ring ito, malalaman ng buong mundo kung anong klaseng halimaw ang nagtatago sa likod ng inyong mga alahas. Nanahimik ang buong ballroom. Ang tensyon ay sapat na para maputol ang anumang pag-asa ng mga Devilla. Bumukas ang pinto sa dulo ng bulwagan at pumasok ang aking ama, si Don Mateo, kasama ang isang batalyon ng mga abogado at auditor. Ang bawat hakbang niya ay tila isang hatol ng kamatayan para sa pamilyang nasa harap ko. Tala sa anak, tawag ni Don Mateo habang lumalapit sa akin. Handa na ba sila para sa katotohanan? Tumingin ako kay Renan, na ngayon ay wala nang maisagot kundi ang manginig. Opo pa, sagot ko. Simulan na natin ang paglilitis. Ang bawat hininga sa loob ng malawak na ballroom ay tila naging yelo sa sobrang katahimikan. Lahat ng mata ay nakatuon sa akin habang dahan-dahan akong naglalakad paakyat sa gitna ng entablado. Hawak ko ang mikropono at sa harap ng daan-daang tao na kabilang sa pinakamataas na antas ng lipunan, naramdaman ko ang bigat ng 10 taong pananahimik. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang simula ko, ang boses ko ay matatag at umaalingaw-ngaw sa bawat sulok ng bulwagan. Narito tayo para sa isang charity gala, isang gabi para sa mga bata, para sa puso, at para sa katotohanan. Ngunit bago tayo magbukas ng ating mga pitaka, hayaan niyo muna akong magbahagi ng isang kwento. Tiningnan ko si Renan na nakatayo sa ibaba ng entablado. Ang kanyang muka ay parang papel sa kaputian at ang pawis ay naglalandas na sa kanyang noo. Sa tabi niya, si Doña Imelda ay tila isang bulkang sasabog na. Ngunit hindi siya makakilos dahil sa presensya ng aking ama at ng mga kamera ng media na ngayon ay nakatutok sa amin. 10 taon na ang nakalilipas. Binigyan ako ng asawa ko ng isang singsing. Patuloy ko habang itinaas ang aking kanang kamay para ipakita ang peklat sa aking daliri. Sabi niya, ito ay isang heirloom, isang kayamanan ng pamilya Devilla. Tiniis ko ang hapdi ng sugat na dulot nito sa aking balat dahil naniwala ako na ang sakit ay bahagi ng pagmamahal. Ngunit 3 buwan na ang nakalilipas, sa gitna ng pinakamalakas na bagyo, nalaman ko ang katotohanan. Binuksan ko ang maliit na kahon ng pelus at kinuha ang mga piraso ng bubog. Ang singsing na ito ay hindi ginto. Hindi ito brilyante. Ito ay gawa sa bubog, mura, huwad at nakakasugat. Tulad ng pagkatao ng mga nagbigay nito sa akin. Isang malakas na bulong-bulungan ang sumabog sa loob ng ballroom. Nakita ko ang mga bisita na nagtitinginan. Ang iba ay naglalabas na ng kanilang mga cellphone para i-record ang bawat salita ko. Habang ang anak ko ay nag-aagaw buhay sa ospital at nangangailangan ng operasyon, ang pamilyang ito, ang pamilyang Devilla na nagpapanggap na matulungin ngayong gabi, ay tinalikuran kami. Ang boses ko ay nagsimulang manginig sa emosyon, ngunit hindi sa takot. Ipinagpalit nila ang buhay ng sarili nilang dugo at laman para sa mga kondo, para sa mga luho, at para sa isang kasalan na binuo sa kasinungalingan. Sinungaling ka! Isang matinis na sigaw ang nagmula kay Doña Imelda. Hindi na siya nakapagtigil. Umakyat siya sa entablado ng mabilis. Ang kanyang mga alahas ay kumakalansing sa bawat galaw. Itinaas niya ang kanyang kamay. Akmang sasampalin ako sa harap ng lahat. Wala kang hiyang babae ka. Magnanakaw ka. Guards, kunin niyo ang baliw na ito. Sigaw ni Imelda. Ngunit bago pa lumapat ang kanyang palad sa aking muka, isang matatag na kamay ang humablot sa kanyang braso. Nanigas si Doña Imelda. Ang kanyang mga mata ay nanlalaki sa gulat nang makita kung sino ang humarang sa kanya.
Bitawan mo ako. Sino ka ba? Sigaw ni Imelda, ngunit agad ding naging pabulong ang kanyang boses nang makilala ang lalaking nasa harap niya. Don, Don Mateo? Huwag mong susubukang saktan ng anak ko, Imelda. Ang boses ni Papa ay mababa ngunit puno ng panganib. Tila isang kulog na nagbabadya ng malakas na bagyo. O baka gusto mong ipaalala ko sa lahat ng tao dito kung sino ka talaga bago mo ninakaw ang buhay na tinatamasa mo ngayon. Binitawan ni Papa ang braso ni Imelda ng may pandidiri. Napaatras ang matanda. Muntik nang mawalan ng balanse kung hindi lang siya nasalo ni Renan na mabilis na umakyat sa entablado. Don Mateo, nagkakamali po kayo. Pilit na paliwanag ni Renan. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Ang babaeng ito, ang dati kong asawa, may sakit siya sa isip. Huwag po kayong maniwala sa mga sinasabi niya. Sinisiraan niya lang kami dahil sa galit. Tumingin ako kay Renan. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa aking mga labi. Sa harap ng napakaraming tao, nakikita ko ang isang maliit at duwag na lalaki na pilit nagtatago sa likod ng kanyang tuxedo. Sakit sa isip, Renan? Tanong ko habang humahakbang palapit sa kanila. Ang tawag ba sa pag-alam ng katotohanan ay sakit sa isip? Ang tawag ba sa paghingi ng hustisya ay pagkabaliw? Itinaas ko muli ang itim na envelope. Nandito ang lahat ng audit reports ng kumpanya nyo. Nandito ang mga dokumento na nagpapatunay na ang pondong dapat sana ay para sa kumpanya ay napunta sa mga personal na account ni Clarissa Montenegro para sa pagbili ng mga mamahaling kondo at sasakyan. Isang malakas na singhap ang nagmula sa mga bisita. Si Clarissa, na kanina ay nagtatago sa likod ni Renan, ay biglang namutla. Hindi yan totoo. Sigaw ni Clarissa, ang kanyang boses ay naging matinis sa desperasyon. Gawa-gawa lang yan. Inggit ka lang sa amin dahil ako ang pinakasalan ni Renan. Hindi ako naiinggit sa isang magnanakaw, Clarissa. Ang sagot ko ay malamig at puno ng dignidad. Dahil ang lahat ng suot mo ngayong gabi, ang kwintas na yan, ang singsing na yan, ay binili gamit ang perang ninakaw sa kumpanyang pag-aari na ngayon ng aking ama. Sa gitna ng kaguluhan, isang matandang babae ang dahan-dahang lumabas mula sa likod ng entablado. Ang kanyang uniforme ay luma ngunit malinis. Ang kanyang mga mata ay diretso ang tingin kay Doña Imelda. Nana Soling, ang gulat na bulong ni Imelda. Opo, Imelda. Ako ito. Ang boses ni Nana Soling ay malinaw na umalingaw-ngaw sa pamamagitan ng mga speaker ng ballroom. Ako ang saksi sa lahat. Ako ang nakakita noong kinuha mo ang mga alahas ni Senyorita Esmeralda mula sa vault habang nasusunog ang mansyon. Ako ang nakakita kung paano mo pinatay ang alaala ng pamilya Mateo para lang maging donya ka. Nanigas ang buong ballroom. Ang katotohanan ito ay mas masahol pa sa anumang balita ng pagkalugi. Ang Doña Imelda na kinatatakutan at hinahangaan nila ay isa lamang palang magnanakaw ng patay. Hindi! Hindi totoo yan. Histerikal na sigaw ni Imelda habang hinahawakan ang kanyang kwintas. Akin ito. Binili ko ito. Kung sayo yan, wika ni Papa habang humahakbang pasulong. Bakit may nakaukit na letrang EM sa likod ng pendant na yan? Esmeralda Mateo, ang aking asawa. Agad na hinablot ni Imelda ang pendant at tiningnan ang likod nito. Ang kanyang mga mata ay nanlaki sa sindak. Nabitawan niya ang kanyang bag at ang mga mamahaling gamit sa loob nito ay nagkalat sa sahig. Sa gabing ito, ang anunsyo ko sa lahat, ang charity gala na ito ay hindi na para sa mga divilla. Ito ay para sa katotohanan. At ang katotohanan iyon ay tapos na ang inyong paghahari. Biglang bumukas ang malalaking pinto ng ballroom. Isang grupo ng mga kalalakihan na nakauniforme ng National Bureau of Investigation, NBI, ang mabilis na pumasok, kasama ang ilang mga auditor. Ang bawat hakbang nila sa marmol na sahig
ay tila tunog ng hatol. Renan de Villa, Doña Imelda de Villa, tawag ng nangungunang opisyal. Mayroon kaming warrant of arrest para sa inyo sa kasong malversation of funds, estafa at theft. Ang katahimikan sa loob ng ballroom ay napalitan ng ingay ng mga camera flashes at mga bulungan ng pagkamuhi. Ang mga tao na kanina ay nakikipagngiti sa kanila ay ngayon ay lumalayo na. Tila ba may nakakahawang sakit ang pamilyang De Villa? Natingnan ko si Renan. Ang kanyang mukha ay puno ng pagsisisi, ngunit huli na ang lahat. Tumingin siya sa akin, tila nagmamakaawa, ngunit binaling ko ang aking paningin sa aking ama. Tapos na, Thalassa, bulong ni Papa habang hinahawakan ang aking balikat. Nakuha na natin ang hustisya. Ngunit bago pa mailabas ng mga pulis ang mag-ina, isang bagay ang pumukaw sa aking atensyon. Si Clarissa, sa gitna ng kaguluhan, ay dahan-dahang gumagapang patungo sa gilid ng entablado, sinusubukang tumakas bitbit ang kanyang bag na puno ng mga alahas. Teka lang! Ang boses ko ay nagpatigil sa lahat. Tumingin ako kay Clarissa. Ang kanyang mukha ay puno ng pawis at ang kanyang lipstick ay kalat na. Clarissa, saan ka pupunta? Tanong ko. Di ba sasabi mo, buntis ka? Di ba sabi mo, kailangan mo ng pondo para sa future heir ng mga De Villa? Tumawa ako ng mapait. Doc, pakipasok po. Isang babaeng nakaputing gown ng doktor ang pumasok. Hawak niya ang isang folder. Ang pregnancy test results ni Clarissa Montenegro ay negatibo. Anunsyo ng doktor. Wala siyang dinadalang bata. Ang lahat ng ito ay isang malaking palabas para makakuha ng pera mula kay Renan. Ang huling depensa ni Renan ay gumuho. Tumingin siya kay Clarissa nang may matinding galit at sa isang pagkakataon, ang dalawang nagtaksil sa akin ay nagsimulang mag-away at magsisihan sa harap ng buong mundo. Nakatayo ako. Sa gitna ng entablado, pinapanood ang kanilang pagbagsak. Ngunit sa halip na saya, ang naramdaman ko ay isang malalim na kapayapaan. Ang peklat sa aking daliri ay hindi na masakit. Sa wakas, bulong ko sa aking sarili. Ngunit habang inilalabas na sila ng mga opisyal, isang nurse ang mabilis na tumatakbo papasok sa ballroom, hingal na hingal at hinahanap ang aking ama. Don Mateo! Don Mateo! Sigaw ng nurse. Ang bata po. Si Lito! Nagkaroon po ng komplikasyon sa ospital. Kailangan niyo pong pumunta doon ngayon din. Ang kapayapaang naramdaman ko ay biglang napalitan ng matinding takot. Nabitawan ko ang mikropono. Ang tunog ng pagbagsak nito ay umaling-awngaw sa buong ballroom, kasabay ng mabilis na pagtibok ng aking puso. Lito. Ang tanging lumabas sa aking bibig. Ang akala ko ay tapos na ang lahat. Ang akala ko, sa pagsusuot ko ng pulang bestidang ito, ako na ang pinakamakapangyarihang babae sa mundo. Ngunit sa isang saglit, ang pulang kulay ng aking tagumpay ay naging kulay ng babala, kulay ng dugo, kulay ng takot. Tumigil ang tibok ng mundo ko nang marinig ang boses ng nurse, ang ingay ng ballroom, ang mga flash ng camera, at ang mga mukha ni na Renan at Imelda na ngayon ay kinakaladkad ng mga pulis. Lahat ay biglang naging malabo. Ang tanging malinaw sa aking paningin ay ang imahe ng aking anak na si Lito, ang maliit niyang kamay na mahigpit na humahawak sa akin bago ako umalis sa ospital kanina. Lito, ang anak ko. Ang tanging salitang lumabas sa aking nanginginig na labi. Hindi ko na hinintay ang sagot ni Papa. Sa gitna ng nagkakagulong mga bisita, tumakbo ako. Binitbit ko ang laylayan ng aking mahabang bestida, hindi inintindi kung matapakan man ito o mapunit. Ang aking mga takong ay humahampas sa marmol na sahig. Bawat tunog ay parang kabog ng dibdib ko na nag-uunahan sa oras. Narinig ko ang sigaw ni Papa sa likuran ko. Tinatawag ang mga bodyguard para ihanda ang sasakyan, pero tila hindi na sapat ang bilis ng hangin para sa akin. Pagdating ko sa ospital, ang amoy ng antiseptiko
at ang malamig na hangin ng pasilyo ay sumalubong sa akin na parang isang sampal. Wala na ang kislap ng gala. Narito na naman ako, sa lugar kung saan ang buhay ay nakasabit sa isang manipis na sinulid. Mrs. De Villa, dito po. Tawag ng isang doktor habang mabilis na naglalakad patungo sa ICU. Anong nangyari? Sabi niyo kanina ay maayos na siya. Sabi niyo ay malakas na ang puso niya. Ang boses ko ay halos magmula sa kailaliman ng aking kaluluwa sa tindi ng sakit. Nagkaroon po ng biglaang rejection ang kanyang katawan sa mga gamot at bumaba ang kanyang oxygen level. Paliwanag ng doktor habang naghahanda ng mga kagamitan. Kailangan namin siyang ibalik sa operating room para ayusin ang daloy ng dugo. Mrs., kailangan niyo pong maging matatag. Napaluhod ako sa tapat ng salamin ng ICU. Sa loob, nakita ko si Lito. Napakaraming tubo na naman ang nakakabit sa kanya. Ang kanyang maliit na mukha ay maputla. Halos kasing puti ng telang nakatakip sa kanya. Ang tunog ng mga makina na sumusubaybay sa kanyang tibok ng puso ay mabilis at hindi regular, tila isang hudyat ng nagbabadyang panganib. Anak, huwag kang bibitiw, bulong ko habang idinidikit ang aking palad sa malamig na salamin. Tapos na si Mama. Nakuha na natin ang hustisya. May bahay na tayo, may lolo ka na. Huwag mong iwan si Mama ngayon. Nararamdaman ko ang paggapang ng pagsisisi sa aking puso. Para saan ang lahat ng alahas na ito? Para saan ang yaman ni Don Mateo? Para saan ang pagbagsak ni Renan kung ang kapalit naman ay ang buhay ng kaisa-isa kong kayamanan? Talasa. Naramdaman ko ang mainit na kamay ni Papa sa aking balikat. Nakasunod na pala siya. Ang kanyang mukha ay bakas din ng pag-aalala. Pero nanatili siyang matatag para sa akin. Bakit ganito? Tanong ko habang humahagulgol sa kanyang dibdib. Bakit kung kailan nahanap ko na kayo? Kung kailan pwede na kaming maging masaya ni Lito? Tsaka naman siya kukunin sa akin? Ganito ba ang kapalit ng paghihiganti? Huwag mong sabihin yan, anak. Saway ni Papa sa mahinahong boses. Lumalaban ang apo ko. Dugong de la Cruz siya. Hindi siya susuko ng ganoon kadali. Ilang oras ang lumipas na tila naging habambuhay. Nakaupo lang ako sa bangko ng pasilyo. Nakatitig sa pulang bestida ko na ngayon ay may mga mantsana ng luha at dumi. Ang kislap nito ay nawala na. Tulad ng pag-asa ko na unti-unting nauupos. Biglang bumukas ang pinto ng operating room. Lumabas ang surgeon, tinatanggal ang kanyang maskara. Ang kanyang noo ay basang-basa ng pawis at ang kanyang mga mata ay pagod na pagod. Tumayo ako ng mabilis, halos mawalan ng balanse. Doc, ang anak ko? Kumusta ang anak ko? Sandaling nanahimik ang doktor. Tumingin siya sa akin. Pagkatapos ay kay Papa. Ang bawat segundo ng kanyang katahimikan ay parang isang patalim na dahan-dahang bumaon sa aking dibdib. Matagumpay ang procedure, ang panimula niya. Nagawa naming i-stabilize ang kanyang puso. Pero ano, Doc? Tanong ni Papa. Kailangan niya ng matinding pangangalaga sa susunod na 48 oras. Kritikal pa rin ang kanyang kondisyon at kailangan niya ng isang bagay na higit pa sa gamot. Kailangan niya ng inspirasyon para lumaban. Napatango ako habang patuloy ang pagdaloy ng luha. Inspirasyon. Pagmamahal. Ibibigay ko ang lahat. Kinabukasan, habang nagbabantay ako sa tabi ni Lito, isang balita ang lumabas sa dyaryo na dinala ng isa sa mga bodyguard ni Papa. Ang pagbagsak ng mga De Villa, Renan at Doña Imelda nagdurusa sa selda. Ang mga ari-arian ay kinumpiska. May kasamang litrato. Nakita ko si Renan, nakayuko, suot ang kulay orange na uniforme ng bilanggo. Wala na ang kislap ng kanyang mata, wala na ang kanyang kayabangan. Si Imelda naman ay nakuna ng litrato na sumisigaw sa loob ng kulungan. Mukhang nawawala na sa sariling bait. Tumingin ako kay Lito. Hinawakan ko ang kanyang maliit na daliri. Anak, naririnig mo ba si Mama? Bulong ko.
Wala na sila. Hindi na tayo sasaktan ni Papa Renan. Hindi na tayo aalipinin ni Lola Imelda. Tayo na lang ang magkasama, anak. Gumising ka na, please. Sa gitna ng aking pakiusap, naramdaman ko ang isang mahinang paggalaw. Ang maliit na daliri ni Lito ay bahagyang kumapit sa aking kamay. Napasinghap ako. Tumingin ako sa kanyang muka. Ang kanyang mga talukap ay dahan-dahang gumalaw. Mama, ang mahinang bulong na tila isang himig ng langit sa aking pandinig. Napaiyak ako sa tuwa. Niyakap ko ang kanyang kamay at hinalikan ito ng paulit-ulit. Sa wakas, pagkatapos ng mahabang gabi ng bagyo, nakikita ko na ang unang sinag ng umaga. Ngunit ang katahimikan ng kwarto ay muling nagambala nang pumasok ang isang pulis. Lumapit siya kay Don Mateo at may ibinulong. Talasa, tawag ni Papa sa akin. May sulat para sa'yo, galing kay Renan. Pinipilit niyang ibigay ito sa'yo bago siya ilipat sa maximum security prison. Tumingin ako sa sobre. Ang sulat ay may mga bakas ng dumi at tila mabilis na isinulat. Sa loob ng sobre, may isang bagay na matigas. Nang buksan ko ito, nalaglag ang isang maliit na piraso ng papel at kasama nito ang isang tunay na singsing na ginto, ang singsing na ninakaw ni Imelda sa aking ina. Patawarin mo ako, Talasa, ang sulat ni Renan. Huli na nang ma-realize ko na ang tunay na kayamanan ay ang pamilyang sinira ko. Ang singsing na ito ang nararapat sa'yo. Hindi dahil sa halaga nito, kundi dahil ito ang susi sa huling lihim na itinago ni Mama sa'yo tungkol sa iyong ina. Nangunot ang noo ko. Anong lihim? Tumingin ako kay Papa. Tila alam na niya ang tinutukoy ni Renan. Paanong ibig sabihin nito? Tanong ko. Tumingin si Papa sa bintana. Tila inaalala ang isang masakit na nakaraan. May isang bagay pang hindi mo alam tungkol sa pagkamatay ni Esmeralda, Talasa. At ngayong ligtas na si Lito, oras na para malaman mo ang buong katotohanan. Kaya, ang tunay na ginto ay hindi kailanman nagbabago ng anyo, kahit dumaan pa ito sa pinakamainit na apoy. Hawak ko ang totoong singsing ng aking ina, mabigat, maningning, at may dalang init na tila nagmumula sa kabilang buhay. Ibang-iba ito sa bubog na sumugat sa aking daliri sa loob ng 10 taon. Ang singsing na ito ay hindi nananakit. Sa halip, tila binabalot nito ang aking puso ng isang uri ng kapayapaan na matagal ko nang hinahanap. Nakatitig ako kay Papa habang hinihintay ang kanyang susunod na sasabihin. Ang hangin sa loob ng kwarto ni Lito ay naging seryoso. Ang tanging tunog na naririnig ay ang mahinang paghinga ng aking anak at ang malayo at banayad na ingay ng lungsod sa labas ng bintana. Ang akala ko noon, Talasa, ay isang aksidente lamang ang sunog na pumatay sa iyong ina. Panimula ni Papa, ang kanyang boses ay puno mo ng pait. Ngunit ang singsing na yan na ibinigay ni Renan, may kasama itong susi sa isang maliit na safe box sa lumang bangko ng mga Mateo. Binuksan ko yun kanina habang ikaw ay natutulog. Inilabas ni Papa ang isang lumang dyaryo at isang nakatuping dokumento. Hindi lamang nagnakaw si Imelda noong gabing iyon, patuloy ni Papa. Nang sumiklab ang apoy, nakita niya si Esmeralda na nahihirapan dahil sa usok. Imbes na tulungan ng kanyang amo, sinadya niyang ilak ang pinto ng kwarto para masiguradong walang makakapagsabi ng kanyang pagnanakaw. Hinayaan niya ang iyong ina na mamatay sa loob habang ikaw ay himalang nailigtas ni Nana Soling. Napatakip ako ng bibig. Ang aking lalamunan ay nanuyo at ang bawat salita ni Papa ay tila isang bagong sugat sa aking kaluluwa. Ang babaeng tinawag kong mama sa loob ng 10 taon, ang babaeng ipinagluto at pinagsilbihan ko ay ang mismong halimaw na pumatay sa aking tunay na ina. Hayop!
Ang tanging salitang lumabas sa aking labi. Paano niya nagawa yon? Paano niya nagawang tingnan ako sa mata araw-araw nang walang bahid ng hiya? Iyon ang dahilan kung bakit ganoon na lamang ang kanyang pagmamalupit sa iyo, Talasa. Paliwanag ni Papa habang hinahawakan ang aking kamay. Ang bawat kabutihan mo ay nagsisilbing latigo sa kanyang konsensya. Gusto kanyang sirain dahil ikaw ang buhay na ebidensya ng kanyang kasalanan. Tumayo ako mula sa tabi ng kama ni Lito. Ang galit sa loob ko ay hindi na nagbabaga, kundi naging malamig na determinasyon. Kinuha ko ang aking jacket at tumingin kay Papa. Saan ka pupunta, anak? Kailangan ko siyang makita pa sa huling pagkakataon. Sa loob ng selda ng kababaihan sa City Jail, ang amoy ay nang susulasok, amoy ng amag, pawis at desperasyon. Malayo ito sa mabangong halimangiyak ng mansyon ng mga Divilla. Narito ang diangok pahel na nararapat para sa isang katulad ni Imelda. Nakita ko siya sa dulo ng isang madilim na pasilyo. Wala na ang kanyang mga alahas. Ang kanyang buhok na dati ay laging maayos ay gulo-gulo at puno ng puti. Ang kanyang kutis ay tuyot at ang kanyang mga mata ay ligaw. Tila nakakakita ng mga multo sa bawat sulok. Nang makita niya ako, sumugod siya sa rehas. Ang tunog ng bakal na humahampas sa semento ay umaling-awngaw sa katahimikan ng bilangguan. Talasa, hayop ka. Palabasin mo ako dito. Sigaw niya, ang boses ay paos at puno ng puot. Ako ang nagpalaki sa'yo. Utang mo sa akin ang lahat. Sabihin mo sa mga pulis na nagkakamali sila. Tinitigan ko siya ng walang emosyon. Ang babaeng kinatatakutan ko noon ay mukha na lamang ngayong isang matandang baliw. Wala akong utang sa'yo, Imelda. Ang boses ko ay kalmado, ngunit may bigat ng hustisya. Ang 10 taon ng aking pagsisilbi ay sapat na kabayaran para sa pagpapalaki mo sa akin. Pero ang buhay ng aking ina, ang buhay ni Esmeralda Mateo, kahit mabulok ka pa dito hanggang sa kabilang buhay, hindi mo yon mababayaran. Nanigas si Imelda nang marinig ang pangalan ni Esmeralda. Ang kanyang mga kamay na nakakapit sa rehas ay dahan-dahang nanginig. Alam mo na, bulong niya. Ang kanyang tinig ay biglang naging bata, puno ng takot. Alam ko na ang lahat, patuloy ko. Ang singsing na ninakaw mo, ibinalik na sa akin ni Renan. Ang kaisa-isang mabuting bagay na nagawa ng anak mo ay ang aminin ang lahat bago kanya tuluyang itakwil sa kanyang buhay. Renan, ang anak ko. Humagulgol si Imelda. Bumagsak siya sa sahig ng selda. Hindi niya ako pwedeng iwan. Ginawa ko ang lahat para sa kanya. Pinatay ko ang konsensya ko para maging mayaman siya. At iyon ang iyong pinakamalaking pagkakamali. Sabi ko habang tumatalikod. Pinili mo ang gintong huwad kaysa sa pagkataong tunay. Ngayon, mag-isa kang tatanda dito. Kasama ang mga multo ng iyong nakaraan. Habang naglalakad ako palayo, narinig ko ang kanyang mga sigaw at pagtangis, ngunit hindi na ito umabot sa aking puso. Ang bawat hakbang ko palabas ng bilangguan ay tila pagtatanggal ng isang mabigat na kadena sa aking mga paa. Sunod kong pinuntahan ang selda ng mga lalaki kung saan naroon si Renan. Nakaupo siya sa isang sulok, nakatitig sa kawalan. Nang mapansin niya ang aking presensya, tumayo siya ng dahan-dahan. Wala na ang kanyang taksido. Suot niya ang kulay orange na uniforme na nagpapamukha sa kanya na isang ordinaryong tao. Talasa, tawag niya. Ang boses ay puno ng pagsisisi. Salamat sa pagpunta. Binasa ko ang sulat mo, Renan. Simula ko. At nakuha ko na ang singsing. Alam kong hindi sapat ang sorry para sa lahat ng ginawa ko. Sabi niya habang nakayuko. Ibinenta ko ang buhay ni Lito. Ipinagpalit kita sa isang babaeng niloko lang din pala ako. Ngayong wala na akong pera. Ngayon ko lang nakita kung gaano ako kaduwag. Totoo yan, Renan. Tugon ko. Diyos lang ang makakapagpatawad sa iyo sa ginawa mo kay Lito. Pero para sa sarili ko, pinapatawad na kita.
Nag-angat siya ng tingin, may bahid ng gulat sa kanyang mga mata. Pinapatawad mo ako? Pinapatawad kita dahil ayaw ko nang magdala ng puot sa puso ko. Paliwanag ko. Ang puot ay parang laso na ako rin ang nakakaramdam. Gusto kong magsimula ng bagong buhay kasama ang anak ko nang wala ng anino mo na humahabol sa amin. Ang pagpapatawad ko ay hindi para sa'yo, kundi para sa kalayaan ko. Salamat, Talasa. Ang kanyang mga mata ay naluha. Maging masaya sana kayo. Alagaan mo si Lito. Tumango ako ng bahagya at lumakad na palayo. Hindi ko na siya nilingon pa. Ang ugnayan namin ay tulad ng singsing na bubog, nabasag na at hindi na kailanman mabubuo pa. Pagbalik ko sa ospital, ang sikat ng araw ay tumatagos sa bintana, nagbibigay ng gintong liwanag sa kwarto ni Lito. Gising na ang aking anak at kasalukuyang sinusubuan ng lugaw ni Papa. Ang tawanan nila ay tila isang musikang kay sarap pakinggan. Lumapit ako at hinalikan ang noo ni Lito. Mama, tignan mo ang daming laruan ni Lolo. Masayang sabi ni Lito. Oo nga anak, at marami pa tayong pupuntahan paglabas mo dito. Miti ko habang hinahaplos ang kanyang buhok. Tumingin sa akin si Papa, isang tinging puno ng paghanga. Kumusta ang pakiramdam mo anak? Huminga ako ng malalim. Ang hangin ay malinis at magaan sa aking dibdib. Tumingin ako sa aking daliri, kung saan nagniningning ang tunay na singsing ng aking ina. Pakiramdam ko, sa wakas, nakauwi na ako. Sagot ko nang may nangingiti. Ang bagyo ay lumipas na. Ang mga sugat ay dahan-dahan nang naghihilom. Ang thalassa na pinalaya sa ulan ay wala na. Ang nakatayo ngayon ay isang babaeng nahanap ang kanyang tunay na halaga sa gitna ng pagsubok. Ngunit sa kabila ng kapayapaan, may isang huling sorpresa pa ang nakahanda para sa akin. Pagbukas ko ng aking bag, nakita ko ang isang maliit na sobre na hindi ko napansin kanina sa loob ng sulat ni Renan. Sa loob nito ay may isang susi sa isang property sa Pangasinan, ang lugar kung saan ipinanganak ang aking ina. Isang bagong simula, bulong ko. Sinasabi nila na ang panahon ang nagpapahilom sa lahat ng sugat. Ngunit para sa akin, hindi lang panahon ang kailangan, kundi ang lakas ng loob na talikuran ang mga alaala na pilit tayong ibinabaon sa lungkot. Ang peklat sa aking daliri ay naroon pa rin, ngunit hindi na ito tanda ng sakit, kundi tanda ng aking pagkapanalo. Isang buwan matapos ang huling paghaharap sa loob ng bilangguan, narito ako ngayon sa harap ng isang puting mansyon na nakaharap sa asul na dagat ng Pangasinan. Ito ang bahay kung saan isinilang ang aking ina, ang lugar na itinago sa akin ng mahabang panahon. Ang hangin dito ay amoy asin at kalayaan, malayo sa masikip at polluted na hangin ng Maynila na tila sumasakal sa akin noon. Nakatayo ako sa balkonahe, pinapanood ang pagsikat ng araw. Ang kulay ng langit ay dahan-dahang nagbabago mula sa madilim na asul patungo sa malambot na kulay kahel at rosas. Napakaganda, napakatahimik. Mama, tignan mo, ang laki ng alimango. Napalingon ako at napangiti nang makita si Lito na tumatakbo sa dalampasigan kasama si Nana Suling. Ang aking anak ay masigla na. Wala na ang maputlang kulay ng kanyang balat at ang hirap sa paghinga. Ang bawat tawa niya ay parang musika na nagpapalimot sa akin ng lahat ng hapdi na dinaanan ko sa kamay ni Renan. Si Nana Suling naman ay mukhang mas bata na rin. Hindi na siya kailangang magtago o yumuko. Dito, siya ang tumatayong tagapangalaga ng bahay, ang lola na hindi kailanman nagkaroon si Lito. Anak, huwag masyadong malapit sa tubig. Paalala ko nang may halong lambing. Opo, Mama. Kaway niya bago muling naglaro sa buhangin. Naramdaman ko ang paglapit ni Papa sa aking tabi. Inabutan niya ako ng isang tasa
ng mainit na barako. Ang amoy ng kape ay nakaka-relax, nagbibigay ng init sa malamig na simoy ng dagat. Masaya ka ba dito, Talasa? Tanong ni Papa habang nakatanaw din sa dagat. Sobra po pa. Pakiramdam ko, dito lang ako tunay na nakakahinga. Sagot ko. Salamat po sa pagbibigay sa amin ng pagkakataong ito. Nararapat lang sa inyo ang katahimikang ito, wika ni Papa. Alam mo, ang iyong ina ay laging nagsasabi na ang dagat ang naghuhugas ng lahat ng bigat ng kalooban. Ngayong narito ka na, alam kong masaya rin siya para sa'yo. Hinaplos ko ang singsing ng aking ina sa aking daliri. Panagpasya na po ako. Gagamitin ko ang bahagi ng mana ko mula kay Mama para magtayo ng isang pundasyon dito sa Pangasinan. Tatawagin ko itong Puso ni Esmeralda. Para saan ang pundasyong yon, anak? Para sa mga nanay na tulad ko noon. Ang boses ko ay puno ng determinasyon. Mga nanay na walang malapitan, mga nanay na biktima ng pang-aapi at walang pambayad sa ospital ng kanilang mga anak. Ayaw kong may ibang Talasa na dumanas ng ginawa sa akin ni na Imelda. Gusto kong maging silungan nila ang lugar na ito. Ngumiti si Papa ng may pagmamalaki. Isang napakagandang layunin, Talasa. Suportado kita sa bawat hakbang. Sa sumunod na mga araw, naging abala ako sa pag-aayos ng pundasyon. Hindi na ako ang babaeng naghihintay lang ng utos ng asawa. Ako na ang gumagawa ng desisyon. Nakikipagpulong ako sa mga arkitekto at mga doktor. Ang bawat pirma ko sa mga dokumento ay hindi na para sa annulment, kundi para sa pag-asa ng ibang tao. Isang hapon, habang nag-aayos ako ng mga gamit sa lumang silid ni Mama, nakatagpo ako ng isang maliit na diary. Ang mga pahina nito ay marupok na, ngunit malinaw pa rin ang sulat kamay. Binasa ko ang huling entry niya bago ang trahedya. Ano man ang mangyari, itatago ko ang tunay na ginto sa puso ng aking anak. Ang kayamanan ay hindi ang nasa daliri, kundi ang dangal na hindi kailanman mabubulok. Napaiyak ako ng dahan-dahan. Ang tunay na ginto. Hindi pala ito ang alahas na ninakaw ni Imelda. Ang tunay na ginto ay ang pagkataong itinanim ni Mama sa aking kaluluwa. Ang kakayahang magmahal, magtiis, at bumangon. Mama, bakit ka umiiyak? Tanong ni Lito. Nakapapasok lang sa silid. Bit-bit ang isang shell na nakuha niya sa dalampasigan. Pinahid ko ang aking luha at niyakap siya ng mahigpit. Wala ito, anak. Luha lang ito ng saya dahil nandito ka, dahil maayos na ang lahat. Mama, promise po, paglaki ko, ako naman ang magtatanggol sa inyo. Sabi ni Lito nang may seryosong mukha. Natawa ako at hinalikan ng kanyang noo. Hindi mo na kailangang gawin yon, anak, dahil natutunan na ni Mama kung paano protektahan ang sarili niya. Ang kailangan mo lang gawin ay maging mabuting tao at maging masaya. Habang papalubog ang araw, naglakad kaming tatlo ni na Papa at Lito sa tabing dagat. Ang buhangin ay malambot sa aming mga paa. Ang tunog ng mga alon ay tila isang banayad na paalam sa mapait na nakaraan. Wala na ang takot sa gabi. Wala na ang kaba sa tuwing may kakatok sa pinto. Ang singsing na bubog ay isa na lamang malungkot na bahagi ng aking kwento. Isang leksyon na nagpatibay sa akin. Naramdaman ko ang kapayapaan na hindi kailanman maibibigay ng anumang mansyon o mamahaling hiya sa Maynila. Dito, sa piling ng mga taong tunay na nagmamahal sa akin, natagpuan ko ang aking tunay na tahanan. Ngunit bago matapos ang gabi, isang huling balita ang dumating mula sa aking abogado sa Maynila. Isang balitang magsasara na sa huling pahina ng aking nakaraan sa mga Devilla. Dumaan ang 5 taon na tila isang mabilis na agos ng malinis na tubig. Sa tabing dagat ng Pangasinan, kung saan ang mga alon ay tila bumubulong ng mga lihim ng kapayapaan, nakatayo ang isang gusaling gawa sa mapuputing bato at malalaking bintanang salamin. Ito ang Esmeralda's Heart Foundation,
Hindi lamang ito isang ospital, ito ay isang santuwaryo. Dito, ang bawat nanay na pumapasok na may luhang dala ng hirap ay lumalabas na may ngiti at pag-asa. Nakatayo ako sa gitna ng hardin, pinapanood ang mga batang nagtatakbuhan. Wala na ang pulang bestida ng paghihiganti. Suot ko ay isang simple, ngunit eleganteng puting linen na damit. Ang aking buhok ay hinahayaan kong liparin ng hangin. Sa aking mga kamay, hawak ko ang isang tumpok ng mga dokumento para sa pagpapatayo ng pangalawang sangay ng aming foundation sa Maynila. Senyorita Talasa, narito po ang listahan ng mga bagong scholar natin. Wika ng aking sekretarya nang may malalim na paggalang. Tumango ako at ngumiti. Ang salitang senyorita ay hindi na tunog pang-aalipusta sa aking pandinig. Ito ay tanda ng tagumpay na binuo ko gamit ang sarili kong mga kamay. Naging matagumpay ang aming negosyo sa alahas ni Papa, ngunit ang tunay kong yaman ay ang makitid na silid sa loob ng foundation kung saan ang mga nanay ay tinuturuang maging malaya at matatag. Minsan, sumagi sa aking isipan ang balita mula sa Maynila. Si Renan ay nananatiling bilanggo, hindi lamang sa likod ng mga rehas, kundi sa loob ng kanyang sariling pagsisisi. Balita ko ay wala nang bumibisita sa kanya. Ang kanyang mga luho ay naging alikabok. At ang kanyang pangalan ay naging babala sa mga lalaking walang dangal. Si Imelda naman ay nananatili sa isang psychiatric ward ng kulungan. Sinasabing araw-araw siyang nakikipag-usap sa hangin. Pilit na hinihingi ang kanyang mga alahas na matagal nang naibalik sa tunay na may-ari. Ang kanyang buhay ay naging isang madilim na silid, puno ng mga multo ng kanyang mga kasalanan. Wala siyang nakuha kundi ang puot ng mundo at ang katahimikan ng kanyang sariling kawalan. Napalingon ako nang marinig ko ang isang malakas na tawanan. Mama, tignan mo, nakakuha ako ng medalya sa archery. Si Lito, na ngayon ay isang matangkad at malakas na bata, ay tumatakbo patungo sa akin. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa saya. Wala nang tubo, wala nang sakit, wala nang takot. Sa likuran niya, naglalakad ng marahan si Don Mateo at si Nana Suling na tila mga bantay ng aking kaligayahan. Niyakap ko ang aking anak ng mahigpit. Ito ang aking tagumpay. Ang makitang lumalaking mabuti at masaya ang aking anak ay higit pa sa anumang halaga ng ginto o brilyante sa mundo. Ang galing naman ng anak ko. Bulong ko habang hinahalikan ng kanyang noo. Tumingin ako sa malayo, sa abot tanaw kung saan nagtatagpo ang dagat at ang langit. Naalala ko ang gabing iyon sa ulan, ang putik sa aking mukha, at ang basag na singsing na bubog sa aking palad. Kung hindi ko naranasan ang hapdi ng sugat na yon, marahil ay hindi ko matutuklasan ang tigas ng aking sariling puso. Hinaplos ko ang aking daliri. Wala na ang peklat. Napalitan na ito ng makinis na balat. Ngunit ang alaala nito ay nananatiling isang karangalan. Ang tunay na ginto ay hindi nasusukat sa kinang na nakikita ng mata. Ang tunay na ginto ay ang katatagan ng isang babaeng nadapa, ngunit piniling bumangon. Ang isang inang nagmakaawa, ngunit natutong lumaban. At ang isang anak na nahanap ang kanyang tahanan sa sarili niyang lakas. Hindi ko kailangan ng isang lalaki para itayo ang aking kaharian. Hindi ko kailangan ng bagong singsing para patunayan ang aking halaga. Dahil sa bawat tibok ng puso ni Lito at sa bawat buhay na natutulungan ko, alam kong ang aking ina ay nakatingin mula sa langit. Nakangiti dahil ang kanyang anak ay hindi na kailanman muling maliligaw sa ulan. Ang bagyo ay ganap ng lumipas at sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw sa Pangasinan, natagpuan ko ang aking walang hanggang umaga. Salamat Esmeralda, bulong ko sa hangin. Dahil sa'yo, nahanap ko ang tunay na ginto. Humarap ako sa aking pamilya. Kinuha ang kamay ni Lito at naglakad kami patungo sa loob ng aming tahanan. Isang tahanang binuo ng pagmamahal, pinagtibay ng katotohanan at pinabango ng kalayaan. Ito ang aking kwento.
Isang kwento ng pagkabasag, pagkabuo, at muling pagsilang. At sa huling pagkakataon, ang aking tinig ay hindi na nanginginig. Ito ay malinaw, matatag, at puno ng kapayapaan. At sa bawat bukang liwayway, ang gintong iyon ay lalong nagniningning sa aming mga puso. Isang patunay na ang pinakamatitinding bagyo ay lumilipas din upang bigyang daan ng isang mas maliwanag na bukas. Narito na tayo sa huling pahina ng ating kwento. Mula sa kaibuturan ng aking puso, nais kong magpasalamat sa inyong lahat na nanatili at nakiisa sa bawat patak ng luha at bawat munting ngiti ni Thalassa. Hindi naging madali ang pagsulat sa kwentong ito. May mga gabing tila nararamdaman ko ang lamig ng ulan at ang bigat ng bawat saksak ng katotohanan sa dibdib ni Thalassa. Lalo na noong sandaling pinalaya siya sa mansyon bitbit ang kanyang pangarap na gumuho. Ang kwentong ito ay hindi lamang basta katang-isip. Ito ay nagmula sa inspirasyon ng mga totoong babaeng nakilala ko na dumaan sa apoy, ngunit piniling maging ginto sa halip na maging abo. Ang buhay ay parang isang binhi na itinanim sa gitna ng tigang na lupa. Maaaring masaktan tayo, maaari tayong mapabayaan, ngunit kung meron tayong sapat na pananampalataya sa ating sarili, ang maliit na liwanag sa ating loob ay muling magiging isang naglalagablab na apoy ng pag-asa. Ang pagpapatawad ay hindi tanda ng kahinaan, kundi ito ang pinakamataas na uri ng katapangan, ang palayain ang ating sarili mula sa anino na ng nakaraan upang makalakad tayo patungo sa liwanag. Bago tayo tuluyang magpaalam, may isang tanong na nais kong iwan sa inyong mga isipan. Kung ikaw ang nasa kalagayan ni Thalassa, matapos ang lahat ng pait at panloloko, kaya mo rin bang bigyan ng puwang ang patawad sa iyong puso para sa sarili mong kapayapaan? O naniniwala ka ba na may mga kasalanang sadyang hindi na dapat pang malimutan kahit kailan? Napakahalaga sa akin na malaman ang inyong saloobin at karanasan. Sana ay nag-iwan ang kwentong ito ng isang munting apoy sa inyong mga puso na magbibigay ng init sa tuwing kayo ay nakararamdam ng lamig. Kung nagustuhan ninyo ang ating paglalakbay, huwag nyo sanang kalimutang i-like, i-share, at mag-iwan ng inyong mga komento sa ibaba. Ang bawat reaksyon ninyo ay nagsisilbing lakas para sa akin na patuloy na magbahagi ng mga kwentong may saysay at damdamin. Hanggang sa muli nating pagkikita sa susunod na kabanata ng buhay. Maraming salamat at laging tandaan na ang iyong tunay na halaga ay hindi nakadepende sa pagtingin ng iba, kundi sa kung paano mo pinapahalagahan at minamahal ang iyong sarili.